Maligayang pagdating sa aming munting sulok ng katotohanan, mga kabalita. Narito na naman tayo sa Balitang China, ang nag-iisang programa na magpapakita sa inyo na ang Chinese Dream ay baka sa kabilang buhay na lang matutupad. Happy New Year 2026 sa inyong lahat! Akala nyo ba dahil bagong taon ay bago na rin ang kapalaran ng China? Naku, nagkakamali kayo. Ang tanging bago lang sa taong ito ay ang mas matinding amoy ng basura at ang mas mahabang pila ng mga kabataang naghahanap ng mapapakinabangan sa gitna ng dumi. Habang ang ibang bansa ay abala sa usaping AI at space travel, ang China ay tila bumabalik sa panahon ng Stone Age, pero version 2.0 kung saan ang bato ay pinalitan na ng plastic at karton. Pag-usapan natin ang social security system ng China na mas butas pa sa bulsa ng isang sugarol. Dahil sa tuluyang pagbagsak ng ekonomiya, ang mga mamamayan ay wala ng ibang matakbuhan kundi ang mga basurahan sa kalsada. Ito na ang kanilang huling alas, ang huling depensa laban sa gutom. At hindi lang ito basta pagpulot ng basura ha. Ito ay naging isang pambansang palakasan na kung tawagin ay survival of the scavengers. Ang simbolo ng bagong revolusyong ito ay walang iba kundi si Jens Mounty. Dati sigurong may maayos na trabaho pero ngayon, ang kanyang office ay ang buong lungsod at ang kanyang boss ay ang kahit sinong nagtatapon ng lata ng soda. Araw at gabi, makikita nyo si Jens Mounty na parang nakikipagkarera sa kalsada gamit ang kanyang electric bike. Pero ang kanyang kargamento ay hindi pagkain o parcel, kundi mga dambuhalang sako na puno ng mga bagay na itinuring na nating basura pero para sa kaniya ay ginto. Mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, wala siyang pinapalampas na basurahan. Ang bawat plastic bag sa kalsada ay tinitignan niya ng may pag-asa. Kapag ang katawan niya ay bumibigay na sa pagod, uupo lang siya sa tabi ng kalsada, iinom ng kaunting tubig na parang wine sa sarap at kakain ng kung anumang mumurahin na sapat na para hindi siya himatayin. Minsan, ang bunton ng basurang nakolekta niya sa isang araw ay mas matangkad pa sa kaniya. Isipin nyo, mas mataas pa ang basura kaysa sa kaniyang pangarap. Sabi nga ni Jens Mounty, sila ang mga anak ng kahirapan. Sa lipunang ito, walang pamilyang sasalo, walang gobyernong magliligtas, at walang net na sasagip sa kanila kapag nahulog sila. Ang nakakatakot dito sa karera ng buhay sa China, ang espasyo para magkamali ay kasing liit ng butas ng karayom. Isang pagkakamali lang, isang maling desisyon, o isang malas na pagkakataon, direkta ka nang mahuhulog sa bangin ng kawalan na walang katapusan. At huwag niyo isiping si Jens Mounty lang ang bida sa teleseryeng ito. Kumakalat na sa internet ang kwento ni Chi Ben, isang kabataang tila ba nag-vlog pa tungkol sa kaniyang pagpasok sa mundo ng pangangalakal. Ang basurahan sa harap ng kaniyang bahay, naging battleground na, mga kabalita. Kung akala nyo ay sa sale lang sa mall nagkakagulo ang mga tao, nagkakamali kayo. Dito sa basurahan ni Chi Ben, bawat minuto ay may dumadating na tao para maghalukay. Ang mas masakit pa, ang mga taong nakikita niyang nakikipag-unahan sa basura ay kasing edad niya lang, mga kabataang dapat ay nasa loob ng opisina o nag-aaral. Sa isang araw, mahigit 100 tao ang nagpapalitan sa paghahalughog sa iisang basurahan. Napapatanong na lang si Chi Ben, kung may makita ba akong karton sa kalsada, pupulutin ko ba? Ang sagot niya, syempre naman, walang pag-aalinlangan. Dahil ang karton na iyon ang magiging laman ng sikmura niya bukas. Hindi rin pahuhuli ang isang kabataang nagngangalang Scavenging Orange. Noong una, takot pa siyang mapansin ng ibang tao. Nahihiya siyang makita ng mga dating kakilala na naghahalungkat ng dumi. Pero ang hiya, mga kabalita, ay mabilis na natutunaw kapag ang sikmura mo ay sumisigaw na sa gutom. Ang dangal at pride, wala nang kwenta yan kung wala kang pambili ng tinapay. Sa bingit ng kamatayan o buhay, wala nang oras para isipin ang sasabihin ng kapitbahay. Sabi nga nila, hindi pwedeng humiga na lang at maghintay na mamatay. Kailangan mong kumilos, kahit gaano pa kadumi ang kailangan mong hawakan. Ang mga residente sa mga komunidad ay nanginginig sa takot sa pagbabagong ito. Dati, ang mga matatanda lang ang nakikita nilang nagbubukas ng basura para may dagdag na kita. Pero ngayon, mga batang mukhang bagong graduate ang nakapila. Ang kakulangan ng tulong mula sa gobyerno ang nagtulak sa mga kabataang ito na isakripisyo ang kanilang dignidad para lang makahinga pa ng isang araw. Kahit hindi ito ibabalita sa kanilang mga mainstream media, ang katotohanan ay makikita sa dilim ng gabi, mga kabataang nag-aaway at nag-aagawan sa mga bakanteng bote at lumang diaryo.
At eto ang plot twist na mas malupit pa sa pelikula. Pati ang mga nakapagtapos sa malalaking universidad tulad ni Lily na graduate ng Shanxi Medical University ay kasama na sa kompetisyon sa basurahan. Isipin nyo, mataas ang pinag-aralan, medical professional ang track, pero kailangang tiisin ang mabahong amoy para lang mabuhay ang may sakit na ina at ang kapatid. Sa China ngayon, kung hindi ka master's degree o PhD, hindi ka pwedeng maging doktor. Pero ang nanay ni Lily, 2 beses nang inoperahan sa puso ngayong taon. Ang kaniyang pamilya ay lubog na sa utang at ang tanging paraan para hindi sila lalong malubog ay ang maghalungkat ng basura. Ang kwento ni Lily ay patunay na ang sistema ng edukasyon at ang merkado ng trabaho sa China ay parang mag-asawang laging nag-aaway, hindi magkatugma. Isang malubhang sakit lang sa pamilya, wasak agad ang kinabukasan mo. Ito ang malupit na realidad ng medical system sa China. Ang trend na ito ay nagsimula noong huling bahagi ng 2025 at sumabog na parang bomba ngayong 2026. At ang mas masaklap, ang pagpasok ng mga kabataang ito sa mundo ng basura ay naging banta rin sa mga dati nang nakatira sa ilalim ng tulay. Ang mga orihinal na scavenger ay nawawalan na ng teritoryo. Sa Guangdong, si Mang Wang ay sumasaksi sa gabi-gabing agawan ng pwesto sa basurahan. Maging ang mga scrap dealers sa Inner Mongolia ay umiiyak na rin. Dati, ang pagkolekta ng basura ay sapat na para pakainin ng isang pamilya, pero dahil sa krisis, ang presyo ng mga recyclable ay bumagsak na rin. Kahit na ganito kahirap, mas pipiliin pa rin ng mga kabataan ang magbasura kaysa magtrabaho sa mga black factories na masahol pa sa kulungan ang turing sa tao. Bakit nga ba pati ang mga ipinanganak noong year 2000 pataas ay mas pinipili ang ganitong buhay? Hindi dahil sa nag-iba ang panlasa nila, kundi dahil sa kawalan ng choice. Ang unang dahilan, ang tuluyang pagguho ng job market, ang real estate, IT, at ang mga platform economy na dati ay humihigop sa milyong-milyong empleyado ay biglang lumiit. Ang mga matatalinong bata ay tinatanggihan sa mga regular na trabaho at napipilitang maging part-time o contractual na laging nanganganib na matanggal. Si Mr. Lee, isang 32 anyos na migrant worker, ay isang taon nang walang mahanap na trabaho. Ang tanging nagliligtas sa kanya ay ang kawalan niya ng mortgage o utang sa bahay, pero alam niyang isang ubo lang niya, tapos na ang maliligayang araw niya. Si Miss Mori na dating guro ay nagsabi na kahit ang trabahong may sweldo na 3,000 yuan na kasing halaga lang siguro ng ilang kape sa Starbucks ay pinag-aagawan pa ng mga college graduates. Sabi niya, hindi na ito usapin ng pagiging tamad o hindi masipag. Ito ay isang depekto sa disenyo ng lipunan. Maging ang medical field ay naghihingalo na rin. Maraming doktor at nurse ang umalis sa trabaho noong 2025 dahil sa sobrang pagod at sa kaltas sa sweldo na parang biro lang. Isang 37 anyos na doktor sa isang top-level hospital ang nag-resign na lang dahil wala na siyang makitang pag-asa. Pati ang media, wala na ring silbi. Ang mga dating mamamahayag ay nagsasabi na ang katotohanan ay matagal nang inilibing at ang natira na lang ay ang pagsunod sa utos ng mga nasa kapangyarihan. Ang kayamanan ay nakatago lang sa bulsa ng iilang opisyal, habang ang pangarap ng mga ordinaryong tao na umangat ang buhay sa pamamagitan ng pag-aaral ay tuluyan nang naglaho. Ang pangalawang dahilan kung bakit basura ang pinipili nila, dahil ito ay instant cash. Sa mga kumpanya sa China, uso ang ghosting sa sweldo. Magtatrabaho ka ng 3 buwan, tapos tatakbuhan ka lang ng amo mo. Pero sa basura, kung ano ang napulot mo ngayong umaga, pwedeng maging pera mamayang hapon. Walang background check, walang resume, at walang HR na magtatanong kung where do you see yourself in 5 years. Ang tanging tanong lang ay magkano ang kilo ng plastic ngayon? At ang pangatlo, ang kawalan ng safety net, walang unemployment insurance na pwedeng asahan. Kapag wala kang pera, ang tanging bukas na pinto para sa iyo ay ang pinto ng basurahan. Nakakatawa na lang na ang gobyerno ng China ay may gana pang asarin ang ibang bansa tungkol sa kahirapan gamit ang kanilang propaganda. Pero ang mga Chino mismo ang nakakaalam kung sino ang tunay na nasa kill line. Isang influencer sa Shanghai ang naglista ng 5 kill lines o mga linyang kapag tinawid mo ay siguradong wasak ang buhay mo. Una, ang pag-alis ng mga dayuhang kumpanya. Ang mga elite na manager na nasa 40s na ay biglang nawawala ng silbi kapag ang kumpanya nila ay lumayas sa China. Pangalawa, ang failure ng pag-aaral sa abroad. Maraming magulang ang nagbenta ng lahat para mapag-aral ang anak sa Amerika o Europe. Pero pag uwi ng anak, ang sweldong alok sa kanila ay mas mababa pa sa pinang-enroll nila. Pangatlo, ang pagbagsak ng financial investments.
Ang perang inipon para sa pagtanda ay naglalaho na parang bula dahil sa mga palsong investment schemes. Pang-apat, ang pinakamatindi ang real estate bubble. Ang bahay na akala mo ay investment, naging pasanin dahil sa laki ng utang at sa pagbaba ng halaga nito. At panglima, ang education trap. Kapag hindi mo na mabayaran ang tuition ng anak mo, guguho ang buong plano ng pamilya. Ang mga ito ay hindi lang kwento. Ito ay base sa datos mismo ng kanilang gobyerno na hindi nila maitago. Noong 2024, 8 probinsya lang sa buong China ang nakasabay sa average income level. Ang natitirang 23, lubog na sa tubig. Kapag ang isang pamilya ay umaasa lang sa sweldo at biglang nawala ng trabaho ang breadwinner, isang mabilis na slide lang yan papunta sa basurahan. Ang tanong ngayon, ano ang mangyayari kapag pati ang basura ay hindi na sapat para buhayin ang mga tao? Sabi ng mga eksperto sa China Academy of Social Sciences, ang susunod na taon ay magiging parang paputok sunod-sunod na pagsabog ng mga problemang panlipunan. Ang mga reklamo sa internet ay nagiging mga totoong protesta sa kalsada. Ang mga lokal na gobyerno ay wala ng pera at ang kanilang sistema ng pamamahala ay unti-unti nang napaparalisa. Ito ang tinatawag nilang Gray Rhino, isang krisis na kitang-kita na pero binaliwala hanggang sa huli. Maging sa loob ng kanilang administrasyon, may mga bulong-bulungan na rin sa Henan. May mga retiradong opisyal na nagsasabi na ang mga aktibong empleyado ng gobyerno ay hindi na rin sineswelduhan ng tama at pinagbabawalan pang magsalita tungkol dito. Ang tiwala ng mamamayan ay parang basong nabasag, mahirap nang buuin. Sabi ng isang taga-Department of Justice doon, kung magpapatuloy ang mga extreme na insidente, hindi nakakayanin ng kasalukuyang gobyerno na kontrolin ang sitwasyon. Ayon sa China Dissent Monitor, tumaas ng 45% ang mga protesta noong huling bahagi ng 2025. Mula sa mga manggagawa hanggang sa mga estudyante, lahat ay nagsisimula ng sumigaw. Sa mga lugar tulad ng Jiangnan at Hubei, sunod-sunod ang pagsasara ng mga pabrika. Ang mga may-ari ng kumpanya ay wala ring makuha na tulong sa gobyerno. Araw-araw silang kinakatok ng mga pinagkakautangan nila. Sa Shenzhen, may mga kabataang wala nang matuluyan. Umuwi man sila sa probinsya, wala silang lupa. Manatili man sila sa lungsod, wala silang trabaho. Sila ay nagiging mga palaboy na natutulog sa bangketa at kumakain ng mga tira-tirang tinapay. Malinaw ang patutunguhan nito. Lahat ng tao ay gusto ng tahimik at maayos na buhay. Pero kapag ang gutom ay umabot na sa sukdulan at kapag wala na silang pwedeng mawala sa kanila, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban para sa kanilang karapatang mabuhay. Iyan ang realidad sa likod ng mga makikinang nagusali sa China. Habang pilit nilang ipinapakita sa mundo na sila ay malakas, ang kanilang sariling mga kabataan ay abala sa paghahanap ng pag-asa sa gitna ng tambak na dumi. Hanggang dito na lang muna ang ating ulat mga kabalita. Tandaan, ang tunay na balita ay hindi laging mabango, madalas ay kailangan mo ring maghalungkat para mahanap ang totoo. Muli, ito ang Balitang China. Nag-uulat para sa inyong kaalaman at para na rin sa ating lahat na mapahalagahan ang bawat butil ng kanin at bawat karton na ating nakikita. Ingat kayo sa inyong paglalakbay at sana ay wag nating maranasan ang mapila sa basurahan. Paalam!